Dito nga sa Palawan yung mga kababayan po nating Chinese na mga Pinoy, dito sa Palawan, sila pa nga nagsasalita ng Kuyunon, di ba? Pero yung kansyano sa Kuyunon, pero ang mga Kuyunon, hindi ragli Kuyunon. Mas mantigo pa, makon si Super Wilmar sa mga Kuyunon, ng mga inchik, mga Palawenyo. Sa Iloilo, yung mga inchik na Ilonggo, abay, magagaling din mag-Ilonggo. Mga kaibigan, ngayon ho'y araw na ho ng Martes, Pebrero 17, 2026. Kong Hifatsoy sa mga Chinese Filipino. Sigurado, babahan ng tikoy. Mga kaibigan, sa ngalan po ng aking pong partner sa bahaging teknikal, Super Tulit sa Suiza, at sa production side, pansamantala mga kapuso, kasama po natin si Super Wilmar Abraya. Mula sa lungsod, sa norte ng lalawigan, ang nag-iisang lungsod sa norte. Una pa ho sa lungsod ng Puerto Princesa. Dati nagpaplano pa lang magkaroon ng lungsod. Sa kanila lungsod na. Wala po sa lungsod, Cuyo, Palawan. Ako naman ho mga kaibigan, si Super Rodel Guzman, wala akong kinikilingan, wala akong pinoprotektahan, labanan ho fake news. Dapat totoo. Radyo Puerto Princesa, DYSB. Ito ang balita. Abay, pinaplano na ho ng DepEd yung trimestral school calendar ng Kagawaran ng Edukasyon. At tatalakayin na ho ng Senado, mga kapuso. Hiniling na ho ni Senador Bam Aquino na magsagawa na ho ng pagdinig ang Senado kaugnay doon po sa planong pagpapatupad ng Department of Education sa trimestral system para sa school year 2026-2027. Ang senador, ang chairperson ng Senate Committee on Basic Education, sinabi ho ni Aquino na mas maigi hong masuri at mapag-usapan na. At mapag-usapan daw ho ng maigi yung reforma na gusto pong ipatupad ng Kagawaran ng Edukasyon. Dapat daw hong sumailalim muna sa malawakang konsultasyon ang panukala, mga kaibigan, upang masiguro na hindi ito ay isa sa katuparan ng padalos-dalos. Hindi ho katulad ng K-12, mga kaibigan. Magandang intensyon pero hindi ho na ipatupad. Ay sabi, pagka-graduate ng K-12 ay pupwede na akong magtrabaho. Ang problema nga, hinahanap ko ng mga kumpanya, yun din pong graduate ng career course. Hindi ho yung graduate lang ng K-12. Yung graduate ho ng kolehiyo.
Bagamat suportado daw ho ng komite ang reformang tutugon doon po sa learning gap at magpapagaan mga kapuso sa sitwasyon ng ating pong mga guro sa kasalukuyang mga na kanilang na-experience o naranasang pabigat na non-teaching task. Ano ho? Yung si tinatrabaho pa ni ma'am, ni sir. Dagdag pabigat ho sa kanila. Yung mga EO na nilagay, abay, iba pag umasta, mas matindi pa sa principal. Mas matindi pa doon sa mga teacher. Pag umasta't may masinghalan ho yung mga teacher, mas matindi pa. Hindi man lang inisip na yung posisyon ng mga teacher, mas mataas pa kisa sa kanila. Huwag naman ho, di ba? Matatandaan mga kapuso na una na hong ipinahayag ng DepEd na kanilang pag-aaralan ang planong ito ng pagpapatupad ng trimestral system bilang isang bahagi ng isang holistic approach sa mas balancing time management ng mga mag-aaral at magiging maalwan ang pagtuturo ng mga guro. DYSP Super Radio Balita. Sabi nga ni Secretary Sani Angara, ang Department of Education abay mas magkakaroon daw ho ng mahaba at tuloy-tuloy na panahon ng pagkatuto, mas maayos na takbo ng mga aralin at mas mababawasan yung mahabang pasanin ng mga teacher upang mapanatili ang kalidad ng edukasyon. Super sa Balita! Sa panukalang ito mga kapuso, abay hahatiin sa minumungkahing sistemang ito mga kapuso, hahatiin sa 201 school days sa 3 termino. Ang magiging proseso, magiging sistema ng trimestral system. Hunyo hanggang Setyembre. Setyembre hanggang Disyembre. At Enero naman hanggang sa buwan ho ng Marso. Kung saan bawat termino ay magkakaroon ng 54 hanggang 61 na araw na tuloy-tuloy na instruction na may kaunting pagkaantala lamang para sa non-academic activities at enrichment blocks. Ano ho? So inaasahan na maglalabas ang DepEd ng pinal na pulisiya at guidelines sa mga susunod na araw matapos daw ho yung konsultasyon sa mga stakeholders. Super Radio Puerto Princesa DYSP. Ito ang balita. Pero mga kapuso, sa response naman ng mga magulang at ibang sektor, nako, pabor din sila mga kapuso diyan po sa trimestral na yan. So abangan natin kung ano ho yung kalalabasan sa plano na yan mga kapuso ng DepEd. DYSP Super Radio Balita. Mga kapuso, punta na ho natin ng ilan sa mga nakalinya na ho natin mga balita sa Super Balita sa umaga numero 1. Super Radio Puerto Princesa DYSP. Ito ang balita. Naabon ng sunog ang ilang mga kabahayan sa barangay Bagong Silang noong Sabado sa mismong araw ng mga puso. February 14, 2026 dahil sa gawa
Dahil sa gawa sa light material sa ilang mga kabahayan sa naturang lugar kaya mabilis na kumalat ang apoy. Maraming mga nasunugan ng walang mga naisalbang gamit. Dineklara namang fire out ang sunog bandang alas 12:56 ng hapon. Samantala, ayon sa isang residenteng nasunugan, dalawang anak nitong babae na iwan sa bahay na mangyari ang insidente. Subalit wala rin na isalbabang ito. Kuryente, tinuturo naman ang dahilan nito sa pinagmulan ng sunog. Yung dalawang anak na babae, birthday niya pa naman ngayon. Birthday niya ngayon. Birthday po, so tapos yung isang anak na Okay naman sila. Nakita niyo na po. Nasaan sila? Nasaan sila? Pero sa tricycle po. Nasa tricycle ninyo. Dalawa lang silang natira kanina. Wala po yung anak kong lalaki. Wala na rin nailigtas na gamit. Wala po. Nakuha na anak ko, parang... Saan po banda daw nagmula yung apoy, sir? Ito po sa may kuryente, sa may taas. Dito sa taas? Sa likod ninyo rin? Gilid ninyo? Palabas po. Dito, dito. Ito po siguro daw sa may kuryente. Ayun ang sabi sa akin. Ano, may pumutok, may short circuit, ano daw pong sabi? Circuit po. Ayun sabi sa akin. Ano raw po? Kaninong bahay daw po yun, sir? Kaninong bahay? Dito po, dito yung bahay. Mga kanino yan, sir? Sa Antinimisis. Kay? Antinimisis po. Mga kapuso, abay birthday pa nung mangyari ho yung sunog ng isa doon sa kanilang anak. Diba? Ang saklap nun. Dalawang bata na iwan doon sa kanilang tahanan. Ang isa nun, birthday niya nung Sabado. Samantala mga kaibigan, ganito rin ang kwento ng isa pang residente ng Barangay Bagong Silang na nabiktima ng sunog kung saan wala ring naisalbang gamit ang kanyang misis na naiwan sa kanilang bahay habang ito'y nasa kanyang trabaho nang maganap ang sunog. Ubus na. Basta, wala, ito lang dala ko. Sinong tao sa bahay ninyo, sir? Yung asawa ko lang sa baba. Okay naman si Mrs., sir? Okay, pero naman. wala. Walang naisalba. Ating mga estudyante na nagre-review ng LED, mga taga-Coron, kasama doon sa mga nasunugan. Wala rin hong naisalbang gamit. Ano ho? Samantala mga kaibigan, maging ang mismo bahay ni Punong Barangay Rene Balacanta ng Barangay Bagong Silang hindi rin ho nakaligtas sa sunog. Ayon sa kapitan, galing naman ito sa love affair with nature at ubos ang bahay nito ng kanyang madatnan. Pinatay namang nasa halos siyam ang inisyal na bilang ng nasunog na kabahayan. Ayon po kay Punong Barangay Balacanta. Love affair. Oo. Puro light materials kasi ito eh. Mga estimated ninyo, Kap, mga ilang struktura yan, ilang mga bahay po yan. Mula doon sa inutusan, di ba? Mga 5. Plus ito pa. Dito na sila na namin. Amin pala. Pang-anim yun sa inyo. Oo. Tapos ito, mga 3. Super Puerto Princesa, DYSB. Ito ang balita. Mga kaibigan, ang tinig ni Punong Barangay Rene Balacanta. Sa mga naunang sunog, nakaligtas yung bahay ni Kap. Pero nung Sabado, wala. Hindi na talaga nakaligtas. Samantala mga kaibigan, puntahan ho natin ang ating pong sports update. Ihahatid ho sa atin ni Super June Vicer Bantaculo. Sports Update. Para po sa ating pong sports update, Super John, paso. Agarang natanggap ng mga atletang nagkamit ng medalya sa kakatapos na palarong palalawigan 2026 na ginanap sa bayan ng Batarasa ang kanilang mga insentibo. Itong kinumpirma ni Therese Castro ng School Division ng Palawan. Aabot sa 1,305 ang mga nakakuha ng medalya. Ang pagkakaloob na insentibo ay bilang katuparan sa naging pangako ni Governor Amy Alvarez na bago makauwi ang mga atleta ay marapat na ibigay ang kanilang pinaghirapang insentibo upang hindi na maulit ang mga
mga nagdaang panahon kung saan inaabot ng taon at ilang buwan bago natatanggap ng mga manlalaro ang kanilang mga insentibo. Patay sa ordinansa ng pamahalaang palalawigan, bawat manlalaro na makakuha ng gintong medalya ay makakatanggap ng 3,000 piso. 2,000 naman sa mga naka-silver at 1,000 sa mga nakakuha ng bronze medal. At yan ating balitang sports. Ako si June Vicer Bantaculo ng GMA Super Radio Palawan. Dapat totoo. Super Radio Sports Update. Maraming salamat, Super June Vicer Bantaculo. Mga kaibigan, muling sumainyo ang isa pang edisyon ng ating pong mga balita sa Super Balita sa Umaga numero 1. At inyo po ang tabayanan mga kaibigan ng mas mainit hong mga balita sa Super Balita sa 9:09 numero 2. Susunod na mga kapuso. Radyo Super Radio Balita. Magandang umaga Pilipinas, magandang umaga Puerto Princesa at sa buong lalawigan ng Palawan. Para sa malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan, narito na ako ang ating pong mga balita sa Super Balita sa Umaga numero 2. Super Radio Puerto Princesa DYSB. Ito ang balita. Sa ulat ko ng Pag-asa, na inilabas kanina alas 5 ng madaling araw, amihan ang naka-aapekto sa extreme northern Luzon. Humina ho ng bahagya mga kapusang amihan, samantalang easterlies naman ang naka-apekto sa nalalabing bahagi ng bansa. Bantay Panahon. Ang buong bahagi ng Visayas, Palawan, kabilang po ang Isla ng Kalayaan at Occidental Mindoro ay makakaranas ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may pulo-pulong pag-ulan o pagkidlat at pagkulog ng dahil ho sa easterlies. Ang Visayas, Palawan, kabilang po ang Isla ng Kalayaan at Occidental Mindoro ay makakaranas ng mahina hanggang sa katamtamang hangin mula sa ilagan silangan na may banayad hanggang sa katamtamang alon sa karagatan. Bantay Panahon. Super Radio Puerto Princesa DYSB. Ito ang balita. Alas 5:48 na ho ng umaga. Samantala mga kaibigan, si Mapanga Balita, Palawan Council for Sustainable Development at Philippine Space Agency lumagda sa Memorandum of Agreement upang palakasin ang paggamit ng space science and technology applications sa pangangalaga ng kalikasan sa lalawigan at Puerto Princesa. Super Radio Local News. Alamin ho natin ang detalye ng balitang yan, si Super June Vicer Bantaculo. Sa detalye ng balita, Paso! Formal na lumagda sa 5 taong Memorandum of Agreement ang Philippine Space Agency at Palawan Council for Sustainable Development upang palakasin ang paggamit ng space science and technology applications sa pangangalaga ng kalikasan, sustainable development at paggawa ng mga patakarang nakabatay sa ebidensya sa Palawan at Puerto Princesa City. Nilagdaan ni PhilSA Director General Dr. Gayjen Perez at PCSDS Executive Director Attorney Teodoro Josimata. Ang kasunduan ay nagtatatag ng kolaborasyon na gumagamit ng satellite-derived data at geospatial tools upang mapahusay ang mga local governance systems at matiyak ang pagpapanatili at katatagan ng kapaligiran sa Palawan Biosphere Reserve. Isang mahalagang bahagi ng MOA ang pagtatatag ng PhilSA Integrated Network for Space-Enabled Action Towards Sustainability in Palawan o PINAS Palawan. Sa pamagitan ng inisyatibang ito, layunin ng dalawang ahensya na isulong ang partisipatibo, ang magkakaugnay at science-driven na mga pamamaraan sa environmental monitoring, edukasyon at advokasya. Magbibigay ang PhilSA ng land use,
and land cover at benthic habitat maps habang gagabay naman ng PCSD sa environmental planning, disaster risk reduction and ground validation upang mas maging tumpak ang mapa. Ako si John Viser, Bantakulo ng GMA Super Radio Palawan, dapat totoo. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Alaksan Extra. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na, up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng BioFlu. 2 or more symptoms, baka flu na yan, i-BioFlu na. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Rexidol Forte. Mas bilis banat sa 4. Super Radio Puerto Princesa DYSP. Ito ang balita. Alas 5:50 na ho ng umaga. Samantala mga kaibigan, si Mapag Balita, inihiling ni Philippine Councilors League President at ex-officio member sa Sangguniang Panaluigan Board Member Jake Tan sa pamagitan ng isang resolusyon na humihiling sa pamunuan ng DepEd Regional Office at saka kay DepEd Secretary Sonny Angara na may lipat si Superintendent Lloyd Palay Adornado sa DepEd Palawan mula sa kasalukuyang place of assignment nito sa Occidental Mindoro. Ayon sa nilalaman ng resolusyon ni Board Member Tan, malaking tulong umano kung may lilipat sa DepEd Palawan si Superintendent Adornado. Bilang isang taal na taga Palawan, alam niya kung anong mga pangangailangan sa bawat eskwelahan dito sa lalawigan at malaking may aambag nito sa sektor ng edukasyon sa ating lugar. Naayon kay Tan, sana'y mapagbigyan nito ang kanyang kahilingan na may lipat si Superintendent Adornado sa DepEd Palawan sa mga nalalabing taon nito sa serbisyo bago ito magretiro. Matatandaan na si Adornado ay dati na rin nagsilbi bilang Assistant Superintendent sa DepEd Palawan ng ilang taon at di kalauna naging Schools Division Superintendent ng City DepEd na may maayos na record at performance. Super Radio Puerto Princesa DYSP. Ito ang balita. Alas 5:52. Samantala mga kaibigan, dalawang critically endangered na Palawan Hill Myna nasagip sa bayan ng El Nido. Tiga mo na bago sa balitang yan, Palawan at Puerto Princesa nagtala ng halos 400 na kaso ng dengue. Lamihon natin ang detalye ng balitang yan si Super June Viser Bantakulo. Meron pong detalye ng balita. Paso! Umakyat na sa halos 400 ang bilang ng mga nagkasakit ng dengue sa Puerto Princesa at lalawigan ng Palawan na may 5 namatay sa nakalipas na linggo ngayong buwan ng Pebrero 2026. Sa datos ng Victor Born Mimaropa, may kabuang 374 cases ang Palawan. Sa bilang na ito, nagtala ang Puerto Princesa ng 71 kaso na may 2 namatay. Sinundan ang Nara na may 42 kaso, ang Batarasa na may 35 kaso, Rojas na may 30 kaso habang may naitalanting isang nasawi ang Culyon at Corona, maging isa sa Quezon, Palawan. Nasa 48% na ang pagbaba ng kaso ng dengue kumpara sa kaparehong panahon noong nakaraang taon na may 720 cases. Nangunguna pa rin ang Palawan sa buong rehiyon ng Mimaropa na mayroong 763 dengue cases at nasa 8 ang nasawi. Ako si John Viser Bantakulo ng GMA Super Radio Palawan, dapat totoo. Super Radio Puerto Princesa DYSP. Ito ang balita. Alas 5:54 na ho ng umaga mga kapuso. DYSP Super Radio Balita. Kayo ay patuloy na po nakikinig sa Super Balita sa umaga numero 2. Super sa balita. Labis ang pasasalamat ng mga magsasaka sa bayan ng Rizal, Palawan sa agricultural drone na pinagkaloob sa kanila ng Department of Agriculture. Umabot sa mahigit 3.5 million piso na halaga ng agricultural drone ang naipamahagi ng Department of Agriculture Mimaropa sa ilalim ng rice program sa bayan ng Rizal, Palawan.
Ang dalawang unit ng agricultural drone na nagkakahalaga ng 1,781,250 pesos ang bawat isa ay pinagkaloob sa local government unit ng Rizal at sa Kamagbabata Agriculture Cooperative. Ito'y bilang pagkilala sa kanilang aktibong partisipasyon sa pagpapalakas ng paggamit ng makabagong teknolohiya sa agrikultura. Samantalang mga ipinagkakaloob na drone units ay nasa makatutulong sa pagpapataas ng ani, pagbawas ng gasto sa produksyon at pagpapalakas ng kakayahan ng mga benepisyaryo sa pagpapatupad ng sustinableng pagsasaka. Sa paliwanag ni Regional Executive Director Attorney Christopher Banyas, ang pamahagi ng agricultural drones ay bahagi ng patuloy na pagpapatupad ng DA Mimaropa ang mga programang nakatuon sa mekanisasyon at modernisasyon ng agrikultura. Alinsunod sa layunin ng ahensya na mas lalong mapataas ang produksyon ng palay, mapabuti ang kabuhayan ng mga magsasaka at matiyak ang pangmatagalang seguridad sa pagkain sa rehiyon. Superadyo, Puerto Princesa, DYSB. Ito ang balita. Balikahon natin si Super June Visor Bantaculo. Dalawang critically endangered na Palawan Hill Myna nasagip ho dyan sa bayan po ng El Nido. Superadyo, local news. Lamin ho natin ang detalye ng balitang yan na Super June Visor Bantaculo. Sa detalye ng balita, pasok! Nasagip ng Palawan Council for Sustainable Development Staff District Management Division North Katuwang ang Provincial Peace and Security Cluster ang dalawang ibon na parehong kilala bilang Kiyaw o Palawan Hill Myna sa Barangay Barutuan at Pasadena, El Nido, Palawan. Ayon sa ulat, hindi nakapagpakita ng Certificate of Wildlife Registration ang mga nagmamay-ari ng mga ibon na isang paglabag sa Republic Act 9147 o Wildlife Resources Conservation and Protection Act. Ang Palawan Hill Myna ay nakalista bilang critically endangered species sa ilalim ng PCSC Resolution No. 23-967 na nangangahulugang nanganganib ng maubos ang kanilang populasyon. Pinapaalalahanan ng PCSDS ang publiko na ang pag-aalaga at pamamay-ari ng mga wildlife ay nangangailangan ng tamang permit at rehistro upang maprotektahan ang mga buhay ilang at maiwasan ang iligal na kalakalan. Ako si June Visor Bantaculo ng GMA Super Radio Palawan, dapat totoo. DYSB Super Radio. Super Radio Balita. Alas 5:58 ho ng umaga. Superadyo, Puerto Princesa, DYSB. Ito ang balita. Mga kaibigan, kayo ho'y patuloy pa rin po nakikinig sa Super Balita sa umaga numero 2. Super sa balita. Super sa balita. Samantala sa iba pang balita, inimok naman ng Catholic Bishops Conference of the Philippines ang mga mananampalataya na debotong Katoliko o debotong Katoliko na isabuhay ang digital fasting bilang bahagi ng pagninilay ngayong Kwaresma o sa pagsisimula ng Kwaresma bukas ho, Ash Wednesday mga kapuso. Sa sulat pastoral na inilabas ng Catholic Bishops Conference of the Philippines na pinamagatang fasting beyond food, inviting Christ into digital media use, sinabi ng CBCP na ang Kwaresma ay magsisimula sa Pebrero 18. Panahon ng panibagong paglapit sa Diyos sa pamagitan ng panalangin, pag-aayuno at gawa ng awa. Ayon sa mga obispo, bukod sa pagkain, maaari ring iayuno ang labis na paggamit ng cellphone, social media, streaming at online games na nakaagaw ng pansin at nakaapekto sa interior life ng isang tao. Ilinaw nilang hindi ito laban sa teknolohiya
kundi paanyaya na suriin kung paano gagamitin ang digital media ayon sa gabay ni Kristo. Radyo Puerto Princesa, DYSB. Ito ang balita. Sa naging mungkahi ng CBCP ang pag-iwas sa paggamit ng telepono bago matulog at pagbangon, device-free meals, pagbabawas ng social media time, at paminsang 24-hour digital fast ay malaking tulong sa isang debotong Katoliko na ayon sa liham na nilagdaan ng CBCP, makatutulong ang digital fasting upang mapalalim pang relasyon sa Diyos, mapanatili ang kapayapaan ng isip at mapatatag ang ugnayan sa pamilya at komunidad. Super sa balita. Super sa balita. Ay hindi lang ho sa pagkain ng pag-aayuno, pati sa paggamit ho ng cellphone at social media. Yan ho ang panawagan sa atin ng CBCP, mga kapuso. Alas 6:08 na ho ng umaga. Balikan ko natin, mga kaibigan, ng ating pong mga balita. Dito pa rin sa Super Balita sa Umaga. Numero 2. Radyo Puerto Princesa, DYSB. Ito ang balita. Kaugnay sa patuloy na isinasagawa ang investigasyon ng tanggapan ng pamatay sunog sa ating lungsod, umabot sa 27 mga istruktura ang tinupok ng apoy sa naganap na sunog noong araw ng Sabado sa Barangay Bagong Silang. Ay kay Fire Officer 3 Raymond Hortiliano, ayon sa kanilang tala, 4 na mga tindahan, habang 23 rito ay mga kabahayan. Aabot naman sa 81 mga individual ang naapektuhan ng sunog. Sa amin pong data na nakuha, initial na binigay po sa atin ng ating barangay, tinatala po na 27 unit ng structure po yung nasunog. 4 po dito sa 27 ay unit po na mga mercantile occupancy o mga tindahan po doon. 23 naman po ay yung mga residential establishment po or building doon sa naganap na sunog po doon noong February 14 po. Ngayon po ay hindi pa po na-update at gawa po na inaalam pa rin po ng barangay yung totally o total na naging biktima po ng sunog, pero ang naibigay po nila sa amin ay 27 families and 81 individual po yung naibigay din po sa aming data base sa kanilang initial assessment. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Rexidol Forte. Mas bilis banat sa 4. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Alaksan Extra. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na, up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. DYSP Super Radyo. Super Radyo. Balita. Kuryente ang tinitingnang sanhi ng naganap na sunog sa Barangay Bagong Silang. Ayon kay Fire Officer 3 Hortiliano, sa ngayon ay inibitahan ang nila mga witness para tukuyin kung anong klase ng appliances ang naging sanhi ng sunog. Tukoy na rin naman na Bureau of Fire ang pinagmula ng apoy sa naganap na sunog. Medyo nalalapit po doon sa electrical matters ang naging sanhi po ng sunog na naganap po dyan sa ating barangay, no? Barangay Bagong Silang, no? Kasalukuyan po, no? Inimbatahan na po natin yung mga witness po natin para tukuyin kung ano po yung klase ng appliances at ano po yung mga nasunog or before nagkaroon ng sunog doon sa area, no? Para po magtukoy doon sa mga physical evidence na maaaring makuha po ng ating mga investigador. Natukoy na po natin. Kaso nga lang po, no, nakiusap po yung may-ari na wag na po sana mabanggit ang kanyang pagkakakilanlan para po sa kanyang seguridad, no? Pero natukoy na po natin yung may-ari at yung witness. Super sa balita. Super sa balita. Mga kaibigan, ng inyong pong napakinggan ang tinig
ni Fire Officer 3 Raymond Hortiliano, yung pong tagapagsalita ng City Fire sa Puerto Princesa. Superadyo, Puerto Princesa, DYSB. Ito ang balita. Samantala mga kaibigan, abay nagulantang naman na bahala yung ating pong mga kababayan sa Barangay Maunlad dahil isang lalaki ang muntik hong nagbuhos ho ng gasolina para sunugin yung isang bahay. Inihahanda na ho ng Bureau of Fire Protection sa lungsod ang mga kinakailangan dokumento para sa pagsasampa ng kaso para sa suspect na manoy nagtangkang magsunog sa Barangay Maunlad. Ayon kay Fire Officer 3 Hortiliano, mabuti na lamang hindi nasilaban at ang ibinuhos itong gasolina sa bahay kaya hindi natuloy ang sunog. May problema umano ito sa kanyang karelasyon. Nako, nalinti ka na. Kaya nagawa ang bagay niya ito. Attempted arson ang inihahandang kaso ng City Fire laban ho sa suspect. Apo, nakarating po sa atin, katunayan po na paunti-unti ni piniprepare yung mga dokumento na pwede pong ma-file po laban po doon sa ating allegedly suspect. Buhos po ng gasolina, yun nga po, maswerte po tayo na nagkaroon po ng interruption doon sa gusto niyang i-commit na panununog. Hindi po natuloy yung binabalak po na pagsunog po doon sa Yes po, nangamba din po siguro yung suspect nung may nakakita sa kanya, kaya po tumakbo na lang o lumayo na lang sa area. Base sa kanya, may problema po sa kanyang karelasyon, o sa kanyang personal na buhay. Kaya po na pag-isip-isip niya yung bagay na yon. Attempted, attempted. Possible, attempted po yung piniprepare po nating kaso para po sa kanya. Super sa balita. Super sa balita. Mga kaibigan ng inyo pong napakinggan, ang tinig pa rin ni Fire Officer 3 Raymond Hortiliano, ang tagapagsalita ng City Fire. Superadyo, Puerto Princesa, DYSB. Ito ang balita. Ang bihira naman, nagka-problema sila ng kanyang karelasyon. Gusto pang idamay. Yung pong mga kapitbahay. Buti na lang, hindi ho natuloy yung panununog. Pag nagkataon, nako, panibagong sunog na naman sa Puerto Princesa. Kung may problema sa karelasyon o kung sino man, huwag nang idamay, huwag nang manunog ng bahay. Buti na lang, may nakakita, binuhusan na yung bahay. Sisilaban na lang. Kaya tuloy na alarma yung mga residente ng Barangay Maunlad. 15 minuto na mga kapuso, makalipas po ang 6:00 po ng umaga. DYSB Super Radio. Super Radio. Balita. Tuloy-tuloy po tayo mga kapuso sa ating pong mga balita. Aabot sa 57 na pamilya ang apektado ng naganap na sunog o katumbas ng 208 na mga individual ang pinal sa listahan mula sa Barangay Bagong Silang. Ang kay punong Barangay Rene Balacanta, may mga pansamantalang tumuloy muna sa kanilang barangay hall. Mayroon din sa temporary shelter at sa kanilang mga kamag-anak. Nakatanggap na rin umano ng tulong mga nasunugan, partikular na mga relief goods. Nanawagan din ang kapitan ng tulong para sa mga nais magpaabot ng tulong sa mga nasunugan nitong mga kabarangay. Finalized na ito, number of families, 57 families, 23 ang bahay na nasunog, 22, yung individual is 208 victims. Actually, meron pa ho kami naka-evacuate dito sa barangay hall na meron yata kaming 4 family dito. Yung 3 family nasa temporary shelter na sa barangay San Pedro. At yung the resto ng iba, pumunta ho doon sa mga kanya-kanyang kamag-anak ko nila. Nakasilong muna. Naman ang tumugon yung CDR, nagpadala ho agad dito ng mga goods, food pack. Yung iba ho, mga nagpadala na rin ng mga
damit-damit at walang isalba lahat. Kaya nga itong iba gusto na rin sana lumipat yung nandito sa amin ngayon sa evacuation center namin sa barangay. Pero hindi sila makalipat kasi wala rin silang gagamitin mga gamit pangluto, gamit pangkain, lahat talagang nasunog ho lahat. So yung may kabutihang loob na handang tumulong, dito lang ho sa barangay hall, pakidala nyo na lang para naman ho matulungan natin yung atin hong mga kababayan na talagang nasalantadi ng sunog na wala hong na-recover kahit na ano. Super sa balita! Super sa balita! Mga kaibigan, ang inyong pong napakinggan ang tinig ni Punong Barangay Rene Balacanta ng Barangay Bagong Silang dito sa lungsod. Sumeranyo, Puerto Princesa, DYSP. Ito ang balita. Mga kapuso, muli tumpak niyo po mga orasan ang tamang oras sa buong Pilipinas. 18 minuto na makalipas po ang alas 6 po ng umaga. Super sa balita! Super sa balita! Samantala sa iba pang balita, hindi na lamang unang beses na may kumain at namatay ng dahil sa devil crab sa barangay Luz Biminda dito sa ating lungsod. Ang kay Konsihal Ladi Gemang, pangatlo naman ang nasawi sa kanilang barangay dahil sa pagkain ng devil crab. Ani Konsihal Gemang, sa tingin ito hindi alam nang kumain ng devil crab na ito ay nakamamatay. Dahil anya kung alam nila ay hindi naman nila ipagsasapalaran ang kanilang buhay. Noong 2002, may unang kumain ng devil crab, matanda na ito, babae. Oo, pamilya Dobrea, namatay din po kaagad. Napakasakit dahil nasundan pa ito na isang lalaki din na ang trabaho ay nasa dagat. Si Sinon Martinez, namatay din pagkain ng devil crab. Pangatlo na po itong pangatlo muli. ngayon, ito po si Ima Amit na talagang nakakain ng devil crab na kung saan ay namatay din, hindi na umabot po sa hospital. Kung alam siguro nila na talagang nakakamatay, ay hindi siguro isapalaran yung kanilang buhay. Kaso lang, hindi pa rin talaga sila expert doon sa naturang crab na yon na kung talagang nakakamatay. DYSP Super Radio. Super Radio Balita. Balita. Mga kaibigan, ang inyong pong napakinggan na ang punong barangay ng Barangay Luz Biminda, ang ABC President sa lungsod, Konsihal Ladi Gemang sa panayam ng Super Radio. Sumeranyo, Puerto Princesa, DYSP. Ito ang balita. Samantala mga kapuso, sa kaugnay din hong balita, nalulungkot naman si Director Bert Abrera ng V-Farm Mimaropa na mayroon naman hong naitala na namatay matapos kumain ng devil crab. Anya, nalulungkot siya sa pangyayari, kaya patuloy ang kanilang panawagan na huwag kainin at paglaruan ng devil crab dahil ito'y nakakalason. Nalulungkot na tayo, nakapumantong na naman sa ganon, kababayan natin na nasawi dahil sa pagkain nga ng devil crab. Actually, diyan nga po sa aking infographic, sa aking Facebook page na dalawang species po yan na talagang identify natin yung scientific name sa infographics natin. Diyan naman yung picture niya, yung kulay, madali natin ma-distinguish. Kaya talaga pong mariin ang ating panawagan na huwag pong mag-eksperimento, subukan, or paglaruan. Kahit na sabihin natin na may taglay po yung poison kahit nga po lutuin niya So kahit na paglaruan lang sa kamay, po yan. Ganun ba? Kahit hawakan lang pala, Director, kahit hawakan lang, delikado pala ito? Delikado po yan kasi po ang poison na yan ay defense mechanism nila, ini-emit nila yan So mga ganon. Kaya talagang wag na pong, kasi kuminsan yung mga bata, kahit na hindi kuhanin yan, pinapaglaruan. So, kuhan po yan, yung advice natin talaga na wag nang gagalawin, hayaan lang natin yung na yan ng alimango. DYSP Super Radio. Super Radio Balita. Balita.
Nagkakasunod-sunod na naman mga kapuso, yung pong namatay na dahil ho sa pagkain ho ng devil crab na yan. Super sa balita! Super sa balita! Kaya tuloy-tuloy po yung panawagan mga kapuso ng VFAR Mimaropa sa ating pong mga kababayan na huwag hong kainin po yung devil crab. Matatagpuan daw ito sa ibang panig din ng Pilipinas tulad ng Bicol at Zamboanga na may mga kaso din ng pagkakasawi o pagkasawi lalo na sa Palawan. Kaya kahit saan dito sa ating lalawigan ay meron pong devil crab mga kapuso. Kasamang Rodel, sinasabi nga natin yan, kasi yung mga pagkalaso na ganyan, may mga insidente, yung iba talagang namatay din, o yung iba ay talagang nadala sa ospital. May mga insidente na tayo sa Ilocos, sa Bicol, sa Zamboanga, nakakuan. So, lalo na sa atin sa Palawan, naturingan tayo na last ecological frontier. Basta pristine ng lugar, maganda yung dalampasigan, ay nandyan po. Kaya sa Palawan, maasahan natin na kahit na saan sa atin dyan, mayroong devil crab. Kahit saang isla, kahit na saang coastal area, mayroong presence ng devil crab po. DYSP Super Radio Balita! Kaya inulit-ulit ho natin ito mga kapuso sa ating pong mga kababayan lalo na sa mga island municipalities po ng Palawan. Pihado talagang maganda pa yung ating pong karagatan. Mayaman pa sa yamang dagat. Pag matsambahan ho ninyo itong ganitong uri ng crab, huwag niyong kukuhanin. Kaya nire-recommenda nila na kainin na lamang ang dapat kainin. Sa katunayan nga daw, maswerte ang Palawan, sagana sa yamang dagat, tulad ng mga alimango, alimasag, at iba pang mga mangrove crab, mga kapuso. Kaya nga po yung nire-recommenda natin, lalo na tayo, maswerte nga sa Palawan dahil at sa Alimango, may mga kwan tayo. Diyan yung mangrove crab natin, mayroon tayong blue crab, mayroong alimasag, may mangla, may kotay, may hipon. Marami tayong choices yung nakagawiin na natin na kinakain. Yun na lang po yung kainin natin at yung ganyang may mga kulay-kulay na hindi natin nakasanayang kainin. Super sa balita! Super sa balita! Yan sa mga kuyunon, kabisado ho nila. Yung tawag dyan, Tagalungon. Doon pa lang sa pangalan, talagang para may kaakibat kaagad na paglungon, kabaong yon. So, alam na. Pero sa iba pang hindi pa ho alam, naku, napakadelikado po yung devil crab na yan. Sa pangalan pa lang, demonyo na kaagad Kaya huwag ho kayong patutokso kung makita nyo, nakakit kayo sa kulay niya. Hindi ho porke sa tingin nyo maganda sa paningin ninyo, masarap. Dadalhin ko kayo sa hukay niyan. Mga kapuso, tayo ay nakikipag-ugnayan na sa Pag-asa o sa DOST Pag-asa Puerto Princesa. Lamin ko natin, update muna ho tayo sa magigilagay ho ng ating pong panahon ngayon pong araw ho ng Martes. Chinese New Year mga kapuso. Mukhang nag-celebrate na rin ng Chinese New Year mga taga-Pag-asa. Meron na. Kala ko nag-celebrate na ng Chinese New Year si Sir Allen. Nasa linya na ho natin si Sir Allen Loso. Update muna ho tayo. Lagay ng ating pong panahon sa Puerto Princesa at sa buong lalawigan ho ng Palawan. Bantay Panahon!
Sir Allen, magandang umaga po. Pasok! Yes, magandang umaga po, Sir Rodel. Ganon din po sa mga tanong ng programa. Sa ngayon nga po, ang logistics ng Miro sa ating bansa, apektado pa rin po ng Northeast Monsoon ng amihan ang extreme northern Luzon, samantalang extreme east naman po nakaka-apekto sa literal ng bansa. Kasama po dyan yung lawigan ng Palawan at lungsod po ng Puso. Sa kaya po na panahon, saan po natin ang lungsod ng Puerto Princesa at lawigan ng Palawan na nakakaranas po ng medyo bahagyang may ulap po na kalangitan. Hanggang may mga pagkakataon po na may mga time up po ng kaulapan, may mga cloudiness po tayo, na may chance na po ng mga isolated rain shower at mga localized thunderstorms po ngayong araw. More on tanghali po yan at hapon dito sa mga elevated area po natin. Samantalang magiging katamtaman po ang pag-ihip ng hangin natin na manggagaling po yan sa direksyon ng northeast. Ganon din po ang ating mga baybay dagat ay magiging katamtaman din po ang pag-alon. Ating guwat ng temperatura po ngayong araw maglalaro po yan sa pagitan ng 24 hanggang 32 degrees Celsius. Samantalang ating mga wind height naman po ng mga karagatan natin nakapalibot sa lungsod sa lawigan. Dito po sa may Tulusi, ay hanggang isang kalating metro po ang pwede mag-itas sa pag-alon dyan. At ganoon din po yan dito sa may West Philippine Sea po natin. Ating araw po sumikat ngayong umaga siganap na sa East, then decrease ng umaga, inaasahan po yung lulubog ng hapon, saganap na sa East, 14 ng hapon. At ating high tide and low tide po sa lungsod sa Lalawigan. Low tide po tayo ngayong umaga, around kaninang alas 5:53 yung peak po ng low tide natin. High tide naman po tayo mamayang tanghali po around 12 to 8 p.m. High tide po tayo sa lungsod sa Lalawigan. May taas po yan na 0.86 meter. Samantalang low tide po ulit pag-traffic ng hapon around 3:41 p.m. At mamayang gabi po ay high tide ulit po tayo around 10:44 p.m. May taas po yan na 1.82 meter. Samantalang yun nga po, wala naman po tayong inaasahan sa ngayon na mga weather disturbance na pwede po na nagpaula ng malawakan din sa Palawan dyan po sa anumang bahagi ng Pilipinas. At medyo mga diging maliwalas nga po ang panahon natin. Yun nga po, from time to time, may mga cloudiness po tayo at may pagmigso po ng hangin. Medyo may kalamigan pa rin po yung ating temperatura na naipapala sa ngayong araw nga po, kanina madaling araw ay nakapagtala na po tayo ng 23.4 degrees Celsius po na mababang temperatura ngayong araw. Ito po ang direkta nag-ulat ng panahon, galing po sa Pag-asa DSP Station, Alice po. Bantay Panahon! Mga kaibigan, si Sir Allen Losok, nag-DOST Pag-asa Puerto Princesa. Maraming salamat, Sir Allen, at ganun din sa inyo pong mga kasamahan. Malamig talaga sa madaling araw. Ay yung hindi sanay maligo sa madaling araw, abay pihado, kakaligkigit sa lamig. Sa amin ho, bagamat malamig pero mukhang nasanay na. Ang aming pong katawan na naliligo ng alas 3:30 ng madaling araw. Yung iba ay namamaluktot, nakakumot pa. Kami naliligo na. At yan ang mga balitang dapat ninyong malaman ngayong pong araw po ng Martes, Pebrero 17, 2026. Super sa balita! Super sa balita! Kami ang inyong sandigan ng katotohanan. Ako po ang inyong kapuso, Rodel Guzman. Para sa malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan, buong puso kami para sa Pilipino. Maraming salamat ho sa inyo pong pakikinig. Ito ang Super Balita sa Umaga, numero 2. Labanan ng fake news. Dapat totoo. Super Radio Puerto Princesa, DYSB. Ito ang balita.